Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayre 47. Cebu City Mayor Nestor Archival ug mga kaalyado nanumpa na sa katungdanan karong adlaw. 4-story building tukuron sa Buyong High School sa Barangay Maribago, Lapu-Lapu. Welding torch gitumbok na usa sa mga hinungdan sa sunog sa Barangay Tabunok. Kasong frustrated murder gipasaka sa may pusil sa babae nga nagduwa og scatter sa Barangay Santo Niño ning Dakbayan sa Sugbo. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan. Kutob sa mabot sa atong Sibya sa tibuok kalibutan, mayong hapon. Live sa CCTN Channel 47. Kini ang tulumanon sa nagunang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Dennis Tabar, ako si Gian Navarro. Tulumanon sa patas nga mga balita ug opinyon. Sa nga ni Atty. Danica Caballes, ako si Mary Rose Sagarino. Kini ang Sayre 47. O karon sa kumpletong detalye sa ato mga balita, umaabot nga mayor sa syudad sa Sugbo nga si Mayor Nestor Archival og mga kaalyado gikan sa BOPK nanumpa na sa katungdanan sa dili pa magsugod ang termino sunod semana. Mipasalig si Archival nga humanon ang mga nangatanggumpang proyekto maong ibalik sa pagka numero 1 ang syudad sa Sugbo. Aniya ang kinatibok ang kasayuran. Promulgated by the duly constituted authorities of the Republic of the Philippines. By the duly constituted authorities of the Republic of the Philippines. That I impose this obligation. And that I impose this obligation. Upon myself voluntarily. Upon myself voluntarily. Without mental reservation. Without mental reservation. Or purpose of evasion. Or purpose of evasion. So help me God. So help me God. Congratulations. Sa wala pa niya sumer sa katungdanan karong Hunyo 30. Nanumpa ng daan ang umaabot nga mayor sa syudad sa Sugbo nga si Nestor Archival atubangan sa mga Sugboanon. Gisaksihan kini sa mga kabanay, higala, ubang local officials, ingon man mga supporters ato sa ilang oath-taking ceremony karong adlaw sa City Hall grounds. Nakahigayon usab sa pagpanumpa ang mga kaalyado sa pagkakonsehal ubos sa partidong Bando Osmeña Pundog Kauswagan atubangan sa mga barangay kapitan. Ingon man usab ang katandem ni Archival nga si incoming Vice Mayor Tomas Osmeña diin gialirongan siya sa pamilya ug mga manindahay gikan sa Carbon Public Market. Sa iyahang speech, gihangyo ni Archival ang katawhan nga tabangan siya sa umaabot nga liderato aron magmalambuon pa ang syudad. My background as an engineer has taught me that progress is never instant. It requires a clear blueprint, steady hands, teamwork, and the will to finish strong even when it is inconvenient. Sa iyang mulingkod na sa pagkamayor, susihon ni Archival ang mga nangatanggumpang programa sa syudad diin kinahanglan kining humanon dayon. Sama na lang sa Cebu Bus Rapid Transit Project ug ang Cebu City Medical Center Building. Sa ka-team aron pag-audit no ug unsay kakuwangan sa atong CCMC. And hopefully, matanaw na ako kung tinuod ba nga nanay kontraktor nga na-award para makaibaw ka or kita kung unsay mahuman ana nga 700 million nga ilang na-award na kuno. Suganusab ang ubang mga programang giduso sa malang sa 24/7 operations sa pipila ka mga buhatan sa city government pagsulbad sa baha ug daghan pa. Kini aron usab mabalik sa pagka numero 1 ang syudad sa Sugbo. Atong paningwaon nga mahimo ng number 1 pagbalik ang syudad sa Sugbo. Kuyog ni Mayor Tommy Osmeña sa mga kauban, BOPK o bisan gani o dili BOPK. Muna atong gitanaw.
Ikatakdang may tabo ang turnover sa mga dokumento gikan sa outgoing paingon sa incoming administration karong Lunes. Gian Navarro, CCTN News. Gihimakak ni outgoing Cebu Governor Gwendolyn Garcia ang pasangil nga gamito ng mga kwarto sa Legislative Building sa Kapitolyo aron himuon niyang opisina. Gibutiag ni incoming Governor Pamela Baricuatro sa iyang Facebook post kagahapon nga pabakantihan matud pa ang mga buhatan sa COA, COMELEC, DAR ug DILG alang sa maong katuyuan. Mibahad hinuon si Baricuatro nga muhimo og mga legal nga lakang aron mapugngan kini. Gitataw ni Garcia nga dili niya gamiton ang tanang property sa gobyerno aron lang siya makalibre. Hinuon human sa iyang termino, mahimo siyang mag-opisina sa dakbayan sa Mandaue alang sa kaugalingon niyang kumpanya. Dugang ni Garcia nga igo lang pabalhinon ang upat ka mga buhatan sa Palace of Justice aron palapdan pa ang sangguniang Panlalawigan Building. Samtang outgoing ug incoming administration sa syudad sa Mandaue motambong sa flag raising ceremony karong Lunes alang sa opisyal nga transition sa liderato. Mga opisyal sa grupo gikan sa bag-ong administrasyon ni subay na usab sa mamemong setup sa mga buhatan. Ang kasayuran niadtod ni Mary Rose Sagarino. Gikatakdang motambong si incoming Mandaue City Mayor Tadeo Junki Uwano ug ang iyang team sa flag raising ceremony sa City Hall karong Lunes. Kirikabahin sa hapsay ug malinaw nga transisyon sa liderato. Gikumpirmar ni outgoing Mayor Glenn Bersede nga kinikabahin sa proseso sa turnover tali sa duha ka administrasyon. Human sa flag raising motambong usab ang mga umaabot nga opisyal sa sesyon sa sangguniang panlungsod alang sa official turnover. For the first time na ingani nga na turnover ingani paninita mo sa Mandaue. Nga kuan ba nga na dramatic kuan sad nga ang pag turnover ba giapil gid sa sesyon nga na bitaw wa man ta gina karon pa niya dito ba. Samtang isip pagpangandam sa turnover ang mga personnel sa incoming administration nga ibutang sa nagkadayang buhatan ang nisugod na og bisita aron makabisado ang setup. We will come ready ba nga dili inig June 30 murag wa mi kalibutan what di ba unsay setup. So anyway pila na lang sad ka adlaw. We do not want to do it much early kay murag excited to punta. Ato lang is dol-dol na lang gyud. So it's about time nga amo sa tanawon ang mga officers. Lakip sa transisyon nasuta nga moabot sa 12 ka mga buhatan ang nagkinahanglan og mga sakyanan. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Transition team ni incoming Mandaue City Mayor Junki Uwano ni inspeksyon sa nagkadayang buhatan sa lokal nga kagamhanan. Lakip nga gibisita ang slaughterhouse nga gihulagway nga dili maayo ang kahimtang. Ania ang dugang nga kasayuran. Buslot nga kisame, guba nga CR ug hugaw nga pasilidad ang naabtan sa transition team ni incoming Mandaue Mayor Junki Uwano sa pagbisita sa slaughterhouse sa Barangay Labugon. Namatikdan ang dili maayong kahimtang sa ihawan nga giingong naguba sukad pa niadtong tuig 2019 ug mas ni grabe tungod sa bagyong Odette niadtong tuig 2021. Gipanguluhan ang inspeksyon ni Attorney Gonzalo Saling Maligon ang incoming city administrator. Sa Odette ang nakatiwas kay nakaguba sa atop sa building. But long before inagin ang status, and then you can just imagine ba importante man kay ang health no and safety sa atong konsumidor sa Mandaue o sa uban pang konsumidor. So we have to make sure nga atong pasilidad is up to the standards. We will ask the experts to determine kung viable pa ba or what's the best move. Nga mo lang na-confirm before our eyes nga tinuod ang mga storya. Nadawat ang report kabahin sa dili mayong kahimtang human sa meeting sa mga departamento alang sa transition sa katungdanan. Ang report nga nadawat sa transition team nagpakita ang operasyon sa ihawan mibalik ngadto sa manual. Layo sa kaniadto nga mechanized nga proseso sa dihang ang pasilidad gi-rate pa nga AA. Nagpasabot nga nakabot ang mga sumbanan alang sa hygienic ug efficient nga mga operasyon. Lakip usab sa gisusi ang report nga dunay pribadong mga individual ang nagpalitsyon sa ihawanan. O sa Serino Pipito ang nagpalitsyon. Sila magbayad og usa ka gatos ngadto sa kapin 200 pesos matag baboy depende sa gidak-on. Pero dire magagigiguan slaughter. Agim gyud kada papatamanan nila. Oh na masala na may mga imay dia. Stamp. Mo na agi mi dire kay ug ato mintos kon pati man kadto mga agi sa kwan. Asa sa? Ato gawas ka magpaihaw. Di mo pwede. Di man pwede. Di ari mi dire. Di ari sa namuluto. Si Jose
13 brobo miyembro sa lechon ng Mandawi nagkanayon nga human sa bagyong Odette nihangyo sila sa syudad sa pag-abli og balik sa slaughterhouse. Isira gani unta ni isira pag human sa bagyo kay kuno lagi wa na may kuryente diri nya wa na tubig. Ani guro pa mighangyo go may laing yung kaning butangan og ibutang tag mag himumig among kaugalingon nga lechonan. Sa ilang bahin, nagdumili sa paghatag og komento si Attorney Jamaal James Kalipayan, ang outgoing city administrator kabahin sa kahimtang sa Ihawan. Matud lang niini sa usa ka mensahe nga ang Ihawan giplano unta alang sa public-private partnership. Gawa sa slaughterhouse, gibisita usab sa transition team ang ubang buhatan lakip na ang City Hospital. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mosunod, 4-story building tukuron sa Buyong High School sa Barangay Maribago, Lapu-Lapu. Kanaog daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ito ang programa kung saan magko-collaborate ang ating mga ozone na doctors para ibahagi ang kanilang kaalamang medikal. I believe with all my heart that the Lord is allowing us to understand that He's the one who are extending this life and we have to really take care of our body. Yes. Matag episode, among ipaambit ninyo ang mga healing testimonies. Every day, pag gising mo, iisip ko kung ilang taon na lang yung katagal ko, yung ganun. This is your path to a new start. OzoneMed Wellness Clinic New Start. Napapanood every Saturday, 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules, 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhilang sa CCTN Channel 47. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. Ami Filomeno, tubong Mindanilla, Cebu, graduado sa kursong dentistry.
Apan, ang gugma sa pag-awit mo'y may paswabi sa iyang kasing-kasing. Si Ami mo'y may awit sa theme song sa teleseryeng Siya ug Ako sa Kangit-ngit. Miyembro sa usa ka banda nga mitukar nga wasanason, napiling Best Regional Song Recording Artist sa 13th Annual Awit Awards sa Manila. Winner sa Sandugo ug Cebu Pop Music Festival. Sa pagkakaroon, si Ami regular talent sa InTV CCTN Channel 47 ug padayong nagdala sa ngan sa mga Subuanon sa iyang pagkapot ug dugang pangkalampusan. Ami Filomeno, Karbo sa Subo, Subuano ni. Balik sa itong mga balita, Lapu-Lapu City Division sa Department of Education ni Susi sa proposed site kung asa tukuron ang 4-story building nga dunay 16 ka mga classrooms sa Buyong High School dito kana sa Barangay Maribago. Ang maong tungaan, wala pa ikaw galingong mga lawak, maong nakigamit lang kini sa mga classroom gikan sa elementary. Sukad nga nag-abli kini niatong tuig 2019. Ang kasayuran niadto ni Crystal Joy Felerca. Ni adtong tuig 2019, natukod ang Buyong High School sa Barangay Maribago, Lapu-Lapu City. Apan hangtod karon, ang 7 ka mga classrooms nga gigamit sa mong tunghaan para sa 593 nila ka mga tinun-an karon nga school year, hinuwang pa sa Buyong Elementary School. Gani, duha ni ini kinahanglan ng ayuhon, tungod kay naguba na ang kisame og sa gawas nga bahin, wa pa maayo ang nangaguba ni adtong Bagyong Odette. Apan gipasalig ni Evelio Garcia, ang Principal 1 sa mong tunghaan, nga karong Agosto sugda na ang pagpatrabaho ni ini. So it will probably be a synchronized repair of the electrical connections and the ceiling, and all other fixture in this room will be affected by the month of August and September. Gibutyag usab niyang masolusyonan na ang mga problema nila sa mga lingkuranan og classrooms tungod kay matukuran na sila og 4-story building nga may 16 ka classroom. The solution is truly coming through the construction of this new building and the provision. Kaya naman kung nakuyog naman ang mga chairs. This is a high-end building to be constructed. This is 16 classroom, 4-story, ready for the PWD ning maong building. And this is high-end, 105 million ang worth aning maong karikon. I know, nga sugda na. So klaro. Ang tukuron nga building gigahinan og 105 million pesos gikan sa Special Education Fund ug mulanat og usa ka tuig ug tunga ang pagpatukod ni ini. Kagahapong adlaw ni bisita sa mong tunghaan ang Schools Division Superintendent sa DepEd Lapu-Lapu City nga si Dr. Marilyn Andales aron sa pag-validate sa proposed site kung asa tukuron ang maong 4-story building. Inspection as to the possibility of further discussion as to our engineer and of course our principals. Kahit area is being occupied man by the elementary and secondary, so there are many considerations. And Crystal Joy Felerca, CCTN News. Talisay City Government miabag sa gatusan ka mga pamilyang apektado sa dakong sunog sa Barangay Tabunok. Usa sa mga gitumbok nga hinungdan ni ini mawang welding torch ug niabot og kapin 2 milyones pesos ang gibiling danyos. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gitabangan sa Talisay City LGU ang moabot sa 200 ka mga pamilyang apektado sa dakong sunog kagahapon sa sitio man nga Barangay Tabunok. Gihiklin una sa Barangay Gym sukad kagabi ang mga nasunugan diin giandam ng daan ang ilahang mga evacuation tents aron makapahuway. Nang hatag hinuon sila og sleeping kits, hygiene kits, ingon man mga gamit sa kusina aron magamit sa mga tagbalay sa higayong magsugod na sa ilahang kaugalingon pagbalik. Nakadawat usab ang mga nasunugan og packed meals sud sa evacuation center aron makakaon samtang giproseso ang uban pang madawat nga hinabam. Matud ni Mayor Gerard Anthony Samsam Gulyas nga giandam na nila ang financial assistance gikan sa LGU
Ingon man gikan ni Kongresista Rhea Gullas aron ihatag ngadto sa mga nasunugan diin gipadali na nila ang pagproseso. Tinabang nga hinuon ang City Disaster Office o mga hingtungdang departamento sa syudad aron maatiman ang panginahanglanon sa mga nasunugan. Mulapas naso sa kagatos ka mga balay ang nangaugdaw human sa dulan 2 ka oras nga pagkumbati sa mga kabumbiruan kagahapon sa hapon. Usa sa mga gitumbok nga hinungdan sa dakong sunog mao ang welding torch, maong daling mikaylap ang kayo ngadto sa mga silingan. Hinuon na paglantawan usab ni Mayor Gullas nga posibleng moduso og mga legal nga lakang ngadto sa nakahimo sa maong dakong katalagman. Gian Navarro, CCTN News. Kadagguan sa testa dinhi sa probinsya sa Sugbo nakigalayon sa mga bag-ong local chief executives aron palambuon pa ang mga programang may labot ang Technical Vocational kun TechVoc Education. Nakigalayon sila sa mga stakeholders karong adlaw aron ayon ang pagpatuman sa ilang mga inisyatiba ani ang kompletong kasayuran. Nakigalayon ang kadagguan sa Technical Education and Skills Development Authority Contesta ngadto sa mga bag-ong administrasyon sa Sugbo sa tingwang mapadayon ug mapalambo pa ang ilang mga programa ug ubang inisyatiba. Gibutyag sa Provincial Director nga si Floro Rinca nga mipasalig ng daan si incoming Governor Pamela Baricuatro nga padayonon ang TechVoc program sa Kapitolyo nga Sugbo Kahanas. Ilabi na nga adunay gigahing pundo ang kagamhanan sa probinsya sa Sugbo aron matabangan ang uban pa mga buot makabaton og trabaho ingon man panginabuhian. So nalipay ta nga ipadayon niya para daghan ang mga matabangan nato karon gikan sa season 1 ngadto sa season 4 almost 20,000 na ta ka mga graduates nato sa Sugbo in collaboration sa Provincial Government Unit. Makikag-usab si Rinca sa umaabot nga administrasyon sa Cebu City Government aron sutaon unsaon pag-abag sa uban nga buot makabaton og skills nga magamit usab sa ilang panginabuhian. Subay nini nakigalayon ng TESDA Cebu Province sa managlaing stakeholders pinagi sa ilang TVET Forum. Nag-abot din na panahona ang mga TechVoc institution, akademya o mga pribadong kumpanya o nakahigayon sa pagpamati sa mga strategic pillars sa TESDA. Dugang pa ni Rinca nga hangayon nila ang pagpatuman sa mga TechVoc initiatives pinagi sa pagpahimo sa mga maayong binuhatan gikan sa stakeholders. Kini aron makabaton og daghang TESDA graduates nga andam nang makabaton og maayong kahigayunan sa pagpanarbaho dinhi og sa ubang nasod. Mao magyunay core business sa TESDA, program registration and assessment and competency assessment and certification. So diya gipa-review gina nato karong higayon na ang mga industries na karon. Navarro, CCTN News. Gibutyag ni Justice Secretary Crispin Rimulya nga mohatag og testimonya ang hangtod sa upat ka mga saksi ngadto sa International Criminal Court. Nunot kini sa kasong Crimes Against Humanity nga giatubang ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte tungod sa dugoang kampanya batok sa drogas kaniadto. Matud ni Rimulya nga giatiman ang maong mga testigo ubos sa Witness Protection Program sa Department of Justice. Igo lang moabag ang DOJ sa paghatag og seguridad ngadto sa mga testigo apan dili mo gasto ang gobyerno aron makabiyahe sila paingon sa the Netherlands. Dugang pa ni Rimulya nga nakigalayo na ang ICC ngadto sa mga kauban sa Witness Protection Program subay na sa nahimong pagpangandam. Mosunod, kasong frustrated murder gipasaka sa may pusil sa babayi nga nagduwa og scatter sa Barangay Santo Niño ning Dakbayan sa Sugbo. Kanaog daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lamchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies.
Isyo ko mutuog na Ginoo. Pero makulo ng bata da. Nangita lagi ni gatas. Kasabot ka, akong ipakuha. Ug naa sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia sa buhi nga Dios mao iyang panimalay ug mao ang haligi og sukaranan sa kamatuoran. Mayo! Kasi tayo! May hatag lang unta kong gatas para sa inyong anak. Basin kadahong ka nga ikaw ang gwapa sa tibok kalibutan. Unsay reparation, Monsignor? Buhi kag laing bata aron mabayran ang imuhang nahimo nga dakong kasalanan. Daghan ka nato ang nagduda kung doon na bagay Ginoo o wala. Apan ang Biblia nag-ingon nga atong dawaton pinagi sa pagtuo ang kamatuoran nga doon ay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nag-ingon walay makapahimot sa Dios kung walay pagtuo. I came for you. I came for you. Holy Spirit. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine-Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine-Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Balik sa ato mga balita, kapulisan sa syudad sa Subo mipasaka og kasong frustrated murder ngadto sa kuna responsable sa pagpamusil sa babae nga nagduwa og scatter sa kilid sa karsada. May numdumang nahitabo among insidente sa miaging adlaw didto sa Tabu sa Banay sa Barangay Santo Niño ning Dakbayan sa Sugbo. Ang kasayuran niya to di Arnold Bustamante. Gipasaka nagkasong frustrated murder ang mga responsable sa pagpusil sa usa ka babae nga nagduwa lang og scatter dapit sa karsada sa Pigolya Street, Tabu sa Banay, Barangay Santo Niño sa siyudad sa Sugbo niadtong alas 3:10 sa kadlawon, Hunyo 18, 2025. Ato ni Police Lieutenant Colonel Maria Teresa Macatangay, Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office, nga human madakpan sa Waterfront Police Station ang usa sa mga spotter nga babae niadtong Hunyo 20, 2025. Ilang nailhan ang riding tandem nga nagpusil kang alias Krisya, 32 anyos nga taga Sitio Bato, Barangay Ermita sa Dakbayan Sugbo, apan kasamtangan nga nagpulgaran sa sakain nga nimutang sa mga lugar. Ang nalakpan sa kapulisan sa siyudad sa Sugbo ilang nga si alias Jane, 41 anyos, taga Barangay Kamputhaw, nga gitumbok nga mo'y spotter sa mga suspitsado ug atol sa gihimong investigasyon, mitugad matud pa kini kung kinsa ang naghimo sa krimen. Based ni siya sa mga eyewitnesses nga dito ra sa nagpuyo sa palibot, it so happened nga nakamayo sila sa mao nga spotter and kato nga gunman. Now these people would work in a common nga underground illegal activity, and that's why naagyoy nakatumbok sa ilaha o sa ilaha nga binuhatan base sa identification yun mismo and sa mga
kabtangan nga ilang gisuot ato nga higayuna. Drugas ang usa sa mga hinungdan nga giposil ang biktima nga si alias Krisya. Human matod pa wala ni makarimit sa halin sa legal nga drugas nga gikasuko sa mga suspitsado. Ang spotter nga unang darakpan sa kapulisan gingong kauban rosab sa biktima nga namaligyag shabu diha sa mga dapit. Accordingly, base sa ilang revelation and as well as sa statements po sa nakaila sa mauning victim, ang involvement yun sa illegal nga droga tungod kay kaniko nung biktima na ay mga unremitted amount sa sales sa illegal drugs, and very unfortunate no nga nahitabo ingon ani, and most unfortunate pag yun ang rason nga nung nahitabo kini nga insidente. Base sa pamahayag sa mga saksi nga si alias Jane may naggahit sa gunman nga si alias Tata Tirador kung nasa naglingkod ng biktima og dayong pusil niini makaduha ka higayon. Na nasa duwas ka kahimtang si Krisya bisan pa man nga naigo ni siyang walang aping og tapsing sa iyang ulo. Samtang nailaw na sa Abiliana Police Station 2 ang mga responsable sa pagpusil patay sa usa ka ex-convict sa sitio Lower Kawayan, Barangay Sambag 2, 1:30 sa kadlawon niadtong Lunes, Hunyo 23. Ang biktima nga mao si Macjid Labistre Villabala, 32 anyos nga bag-ulaga na kagawas gikan sa Aboyog Penal Farm sa kaso sa illegal nga drugas. Gitugan na makatangay nga utang gihapon sa illegal nga drugas ang hinungdan kini base sa migawas sa investigasyon. Gingon nga ang unom ka mga suspitsado nga nakita sa CCTV camera midemanda sa biktima nga ilang kuhaon ang motorsiklo niini isip bayad sa utang sa illegal nga drugas. Wala matod pa kini mosugot ang mga hinungdan nga giposil ni nga may resulta sa iyang kamatayon. Ang purpose sa pagpanood is to obtain payment again for previous proceeds from the illegal drugs against accordingly katong nga victim, and agi og bayad mao unta to ang pagkuha sa motorcycle, but then wala man nisugot ang mao nga biktima, the reason why na ay panagbangi, and the result no sa pagpamusil. Arnold Bustamante, CCTV. E-bike driver na ilad sa iyang pasahero ug nadagit ang iyang cellphone. Pinaagi sa post sa social media na balik hinuon ang cellphone apan wala pa mailhi ang responsable. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Filurca. Nakuha na pagbalik kaganihang buntag sa e-bike driver ang iyang cellphone nga nagkantidad og 16,000 pesos nga nakuha sa iyang pasahero human siya giilad niini pasado 2:00 sa hapon kagahapong adlaw sa sitio Agos Gamay, Barangay Agos, Lapu-Lapu City. Ang biktima mao si Dino Michael, 45 anyos, taga Sitio Bayanihan, Barangay Buaya, Lapu-Lapu City. Matod ni Michael nga samtang nag-inom siya og tubig sa may Agura Pahak, adunay usa ka lalaki nga gikan ninaog sa tricycle ang niduol kaniya ug naghuwam og 100 pesos aron nga iyang ipliti sa gisakyang tricycle. Iya kining gipahuwam sa kantidad nga gihuwam sa mong pasahero nga mao lang ang iyang kita kagahapong adlaw og nisakay kini kaniya paingon sa Sitio Agos Gamay. Niabot na mi sa Agos Gamay may kapilya. Ikuan ra siya na manghuwam sa cellphone ako. Tapos ikuan niya, kuha niya yung cellphone. Bigdaan niya, sindan ako. Ikaw, dira lang ka sa balay, ikaw. Maura to. Pagkuhan, sige, pabot, wala na balik. Ang maong lalaki ni pasangil nga magpaload lang siya apan sumapa ni Michael nga kapin usa ka oras siyang naghuwat apan wa na kini ni balik. Naatlan nga nakit-an siya ni Franz Berdon nga iya raw sab kaila maong iyang gisaysay ang nahitabo kaniya. May na lang kay sa ilang gilabyan nga panimay adunay CCTV og nakuha ang paglabay nila paingon sa balay kung asa naghuwat si Michael. Maong gitabangan siya ni Berdon nga makakuha og CCTV footage og gipost sa social media. Human mapost nakadawat og mensahe ang maong uploader nga napalit ang maong cellphone sa taga Sitio Atabay, Barangay Agos ra usab sa kantidad nga 2,000 pesos. Maong giuli ra usab kini sa nakapalit ngadto sa nag-upload og sa usa ka residente. Kaganihang buntag, gi-turn over na ang maong cellphone ngadto sa Police Station 4. Na-reformat na ang maong cellphone apan nakumpirmar gihapon sa kapulisan nga iya kadto sa biktima tungod kay human makonek sa wifi aduna sila'y nakita nga mga pictures sa Google Photo sa pagpamatuod nga iya kini ni Michael. Sa pagkakaron, padayon pang giila sa kapulisan ang suspect ug sumapa ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, ang spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, nga kung mailhan na kini, pasakaan gyud kini og kaso. Then, after mauli, dapat mo palta kaso kay kung mauli o ay kaso, pabilin lagi pa siya mangilad itong lugar. At least ma-ID lang lagi ito. Maragay itong tuyo ato niya, ma-ID lang siya. Do ang kaso is dili man kawat, estapa man, pagpangilad man.
Pero dapat nata identity sa suspect. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Upat ka mga drug suspects ang nadakpan sa Inayawan Police Station ato sa managlahing anti-illegal drug operation sulod lang sa usa ka oras. Nadakpan kagabi ang managhigala dito sa Sitio Tugas, Barangay Poblacion, Pardo, sa dakbayan sa Subo nga pareho og pangalan nga silang alias Arnel og nakuhaan og kapin 10 gramos sa gitong shabu nga mobalor og 70,000 pesos. Samtang nasikop usab ang mag-live-in partner dito sa Sitio Upper Tabucanal, Barangay Poblacion nga silang alias Rolimel og alias Christy og nakuhaan og dulan 70,000 ka pesos nga balor sa illegal nga drugas. Kasong pagpayuhot og pagpamaligya og ginadiling drugas. Ubos sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act ang atubangon sa mga dinakpan. Gisiguro sa Philippine National Police nga manubag sa nahimong kalapasan ang 15 sa ilang mga sakop nga nalambigit sa kaso bahin sa 34 ka mga nangwalang sabongeros ni atong tuig 2021. Matod ni PNP spokesperson Brigadier General Jean Fajardo nga pinasubay kini sa nahimong mando sa kadagkuan nga kasuhan ang 15 responsable sa maong krimen. Dugang pa niya nga wala pa sila'y pagpabor kung kinsa man ang nalambigit ni ini. Bisan pa man og taas ang iyahang ranggo. Nagkuha sila og dugang pagdetalye gikan sa usa sa mga responsable sa maong krimen ug himuon nilang testigo sa nagpadayong investigasyon. Andam hinuon silang muhatag og hugot nga seguridad ngadto sa mamahimong state of witness ug moabag sa pagsulbad sa maong kaso sa labing daling panahon. Og magkato naglangkob sa itong mga balita karong adlaw sa Sayri 47. Sangan sa tibok pwesa sa CCTN News Department, ilabi na sa itong news manager nga si Dennis Tabar. Ako, si Gian Navarro. Sangani Attorney Danica Caballes, ako si Mary Rose Sagarino. Hangtod ugma sa iyong paboritong tulumanon. Sayri 47.